Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. General Nicolas Torre III alias Diwata. Joke lang po. Baka magalit. Joke lang. Gustong ipakulong si dating Pangulong Duterte. Kaya nagsampa na siya ng inciting to sedition and unlawful utterances. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin nitong unlawful utterances. Dahil po sa pagbibiro ni Pangulong Duterte nung nakarang speech niya na papatayin na lang daw yung mga 15 senator para mabakante. Nang sa ganun, sigurado nang pumasok yung mga kandidato niya sa PDP. Yun po ay isang obvious na pagbibiro lang. Joke lang, no? Pero siniseryoso ngayon ni General Torre. Kaya nga ang sabi ni Panelo, patatawa ka kay Panelo, sabi niya, mga tanga lang ang naniniwala dyan o siniseryoso dyan. Mga katawa-tawa. Ulitin natin, no? Mga tanga lang ang naniniwala dyan. Ibig mo sabihin, Attorney Panelo, itong si General Nicolas Torre III ay tanga. Sabi ni Panelo O, di ba? Ito po kasi yan. Si General Torre, di naman kikilos basta-basta yan. Sigurado may basbas yan. Kasi, halimbawa, gusto niyang sampahan si Pangulong Duterte, nagdesisyon siya. No? Hindi naman siya chief PNP. May nakakataas pa sa kanya. Magpapaalam muna yan. Pero, sigurado ako, ito'y pinakilos lang. Inutusan lang po ito na sampahan mo nga yan. O ito pamasahe, no? Sobra-sobra yan. Pamasahe na yan. Kasi mahal din po yung magsampa ng kaso, yung filing fee niyan. Ibig mo sabihin, galing sa bulsa ni Nicolas Torre III dyan. May budget ba siya para dyan? Diba? So, may nagpakilos dyan. Siguro, PBBM. Ewan ko, hindi siguro. Tamba o kaya silam. Yan lang naman ang mag-uutos dyan. So, ito pong pagbibiro ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo, ang nakikita ko kay Tatay Digong, sa harap ng kamera, maging sa likod ng kamera, mapagbiro talaga siya. Palabiro siya, mahilig siya mag-joke. Kahit baliktarin mo, sa likod ng camera, ganun siya. No? Pagdating sa harap ng camera, ganun pa rin siya. Talagang totoong tao. Hindi siya plastic. Hindi siya yung pag nag-speech, pag nagsalita, tapos pag sa likod ng camera, ang baho pala ng bunganga. Matamilmil pala yung bunganga. Talagang makikita nyo yung genuinity ni Pangulong Duterte. Yung ugali niya, kung ano yon, as is yun. No? Hindi kagaya ng ibang politiko. Di ba? So ito pong si PRRD, nakita na natin to una pa lang 2016 presidential debate, di ba? Ang inaasar niya si Mar Rojas Doon pa lang talagang nabili na siya yung mga joke niya. Doon pa lang nakuha niya na yung mga tao sa pagjo-joke niya. Although hindi lahat ng joke ni PRRD nakakatawa, 'di ba? Pero isa 'yun sa campaign joke, no? Isa 'yun para makuha mo yung boto ng mga tao one of the strategy niya 'yan. Ito ginagamit ngayon ng mga congressman, ng Malacanang, 'di ba? Si Pangulong Duterte, si Pangulong PBBM, nakarang speech niya, binanggit niya yan. 'Di ba? So, ginagamit ito ng mga kalaban, ng mga Duterte, dahil si Pangulong Duterte, puro patay ang sinasabi, patayin niya, puro ganon, 'di ba? Ganon din si Vice President Sara Duterte. So, patayin yan So, ginagawa nilang propaganda na itong mga Duterte mamamatay tao, no? Pero kuha na sila ng mga tao kilala na sila ng mga tao ang mga Duterte.
lalo na si Pangulong Duterte na palabiro, mahilig mag-joke. So hindi na nila itong mga Malacanang, mga congressman, hindi na nila maloloko ang tao na hindi na nila mapapaniwala na talagang mamamatay tao yung mga Duterte. Yun ang gusto nilang palabasin Kahit na obvious na nagbibiro lang si Pangulong Duterte, halatang halata na nagjo-joke lang, kunyari siniseryoso nila, pero alam nila, joke din yun. Kaya nga sabi ni DOJ Remulla, wag nang pansinin yan or ano ba sabi niya, wag nang seryosohin yan. O hindi na dapat pinapansin, hindi na dapat siniseryoso yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Pero nagsampa pa rin si General Nicolas Torre III alias Diwata ng inciting to sedition and unlawful utterances. Nakikita nyo, panoorin nyo yung mga community o meet and greet Filipino community ni Pangulong Duterte sa States, sa ibang bansa pala. Kung makikita nyo yung, pamapanood nyo yung mga meet and greet niya sa abroad, talagang ang gaganda ng mga jokes niya talagang natutuwa. Kaya nagjo-joke si Pangulong Duterte para matuwa sa kanya. Panoorin nyo po. Speaking of meet and greet with the Filipino community, alam nyo ba, itong mga huling biyahe ni PBBM, wala nang meet and greet sa mga Pilipino, sa mga OFW. Kasi nung mga nakaraan, mga huling meet and greet niya sa Filipino community, narinig ko to kay Maharlika, itong PCO, yung Presidential Communication Office, naghakot na raw mula dito, isinama sa eroplano para may tao doon sa meet and greet with the Filipino community, Dahil yung mga pinupuntahan ni Pangulong BBM, wala nang gustong pumunta. Kumbaga, yung kusang loob ba na pumunta, wala na. Kaya ang ginagawa, nag-i-invite, naghahakot. Kaya itong huling biyahe niya sa abroad, wala nang meet and greet, Hindi kagaya ni Pangulong Duterte hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang termino. Nung nag-abroad siya, meet and greet, ang daming tao. Until now, maglakad si Pangulong Duterte sa airport, ay talagang nilalapitan. Kita mo ngayon si PBBM. Kampanya na, ang dami ng tao, kaway-kaway ganun. Wala nang gaanong pumapansin. Meron pa rin, pangilan-ngilan na lang. Pero hindi na kagaya dati. 3 taon pa lang siya. Si Pangulong Duterte hindi na presidente. Maglakad lang sa, halimbawa, parang maliit na mall. Andun mga tao, nilalapitan siya. Ibang-iba. Napaka-iba nila. Yan po ang nangyayari ngayon sa pagtanggap kay Pangulong BBM. Pagtanggap ng mga tao. Tignan nyo ang eleksyon 2 months pa mahigit o halos magti 3 months pa, malayo pa ang eleksyon. Baka pagpalapit ng palapit ang botohan, maging obvious na, Kung hindi lang siguro baka hulihin sila, baka yung iba pinagmumura na si PBBM Kaya lang baka hulihin, natatakot lang yung mga tao Pero hindi na po pinapansin si BBM. Ngayon, ito pong mga congressman naman, barado sa NBI. Kasi gusto ba naman paimbestigahan sa NBI yung joke ni Pangulong Duterte? Sabi ng NBI, bakit parang ganun na lang makareact sila? Hindi naman sila yung mga senador ang sinabihang papatayin. Di ba? Kasi itong mga congressman na to,
mga tinaguri ang buaya, ito'y sinusian, mga disusi po itong mga congressman na to. Yung mga nagpapa-presscon, halos araw-araw nagpapa-presscon, sinususian po yan, disusi yan. Wala silang sariling nila, yung desisyon nila. Lahat ng galaw nila, kilos nila, desisyon ng dambuhalang buhaya doon sa wala silang kilos na yung sarili nilang desisyon. Mga sila, mga robot sila. Mga disusi. O kaya nilalagyan ng coins para tumakbo. Ganon po sila. Ganon din po ito si Torre. Hindi po kikilos na mag-isa to, sarili niyang desisyon. Paano kung pumalpak siya? O di binanatan siya ni Marbil. Yun yung Chief PNP. Chief PNP, di ba? So ito, nautusan lang. Itong mga congressman, nautusan lang din po ito. So, ito pong PDP, nasa huli sa survey. Hindi natin alam kung totoo yung survey, no? Ang nakikita ko naman dito sa Pulse Asia, o kaya sa SWS na lang, ang nakikita ko, maaring tumatanggap din ito. Pero sa mga ganitong umpisa, sa mga umpisa ng kampanya, kapag malapit na, halimbawa 1 buwan na lang, maaring hindi na tumanggap yan. Yung totoo ng survey ang ilalabas nila. Kasi kapag nagkamali sila, no? Yung bang tumatanggap sila ng bayad, ito ilagay mo, ipwesto mo to sa survey mo, mali yung resulta, yung totoong resulta ng boto sa survey nila. Diyan mabubuking sila at mawawala na ng tiwala ang taong bayan sa kanila. So ang nakikita ko sa mga survey ngayon, lalo na itong Pulse Asia at SWS, lalo na itong SWS, kasi sinita ni Marcoleta yan. Nakikita ko sa kanila, siguro tumatanggap sila ng bayad sa politiko na ipwesto. Ipwesto nila yung gusto nilang ipwesto, no? Sa survey, sa top 12. Pero pagdating sa malapit na yung election, totoong survey na yan. So, mind conditioning din yung ginagawa ng mga nagbabayad, no? Yan yung nakikita ko ngayon. Kasi pinag-isipan ko po yan. Kapag nagkamali ng survey, itong SWS, ito yung final survey nila. Diba? Halimbawa, 1 linggo na lang. Or halimbawa, bukas. Bukas po, botohan na. Naglabas sila ng huling survey nila. At nagkamali sila. Kumbaga, ang layo-layo ng survey nila doon sa resulta. Tapos na yung career nila as a survey company. Wala nang maniniwala sa survey nila. So, nakikita natin, 1 buwan bago mag-eleksyon or 3 weeks, 2 weeks bago mag-eleksyon, mga totoong survey na yan. So, yun ang abangan natin sa mga survey, lalo na sa SWS. Mga totoong survey na yan, wala nang mga nagbabayad-bayad dyan. Yan po yung naisip ko lang, no? So, meron po akong narinig kanina, isang PDP candidate, kasi hindi ko naman kilala. Yung si Hinlo, yung iba hindi ko kilala di ba? Pero narinig ko sa kanya, ang sabi niya, siyam ang kandidato ng PDP. Kasama na po si Vic Rodriguez. So, mga kalahi, ang desisyon ko, nagdesisyon na ako, ang iboboto ko, straight PDP laban at wala ng iba. Siyam lang. Iba blanco ko na yung 10, 11, 12. Iba blanco ko na. Siyam lang. Sila lang po ang iboboto ko. Kasi pag nagdagdag pa tayo, baka maisipan ko pa na idagdag yung kabila. No? Yun na lang po ang
ikakampanya ko sa inyo, yun lang po ang iboboto ko. Siyam lang. Blanco na po yung 10, 11, 12. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.